mayroon po yung corona na tagumpay. Yan. Sa paglilingkod sa Lord, marami tayong mga pagpapagod, marami tayong kapaguran, diba? Magbibigay tayo sa Lord ng mga pagpapagod, may mga sakripisyo, may mga ginagawa tayo sa Lord, pero may crown po yan na efforts natin with success. May tagumpay. Sino po yung nais na koronahan siya ng tagumpay? Amen. Diba magayon sa buhay ng tao, napakaganda, na palagi tayong nananagumpay, palagi tayong successful, sana mang ginagawa natin sa ating buhay. Sa dito man secular man or spiritual, napakaganda na mayroon tayong successful life. So, yun po sa ating introduction na pag sinabi pong Socrates, yun po ay mga philosopher. Yung naman natin mga philosopher na katalino yung tao. Kaya kay Aristotle, kaunti lang ang kilala kong philosopher. Nananampalataya po sila na pag hindi po examine ang buhay natin, ay munang halaga po ilan na mabuhay tayo. Hindi tayo, kumbaga sa ano yan, dumaan sa screening, yung mga kaiba, mga pagkain, kapag nilalabas mo ng mga quality control, dadaan yan sa screening, tingnan kung okay yan. Tayo sa buhay natin, dapat may examination din na nangyayari, evaluation din. Sabi kung hindi natin in-evaluate o in-examine ang buhay natin, walang halaga. Si Apostle Paul ay tayo ay ina-urge niya to give ourselves to mystical. Sabi mystical yung mga katangian na kung ano tayo, sino tayo, o mga ano ba yung nangyayari, minsan huwag itong tao ito, or bakit ba itong tao ito, hindi tumaarok, kung sino siya, parang siya, introvert ba yan, extrovert ba yan, gano'n, yung mga mystical na yan, emotional and spiritual check-up. Dapat, diba pag tayo ay, kahit kung wala tayong sakit, dapat nagpa-check up tayo, or sarili natin, tine-check up natin, nagpa-scan. Ito, tayo nakakaramdam kung may karamdaman tayo. Kasi pag halimbawa, bakit kaya palaging sumasakit itong halimbawa sa bakit kaya itong puso ko, iba yung heartbeat? Ikaw mismo, kahit hindi ka doktor, alam mo, bakit kaya ang tuhod ko pag natatayo ako palaging sumasakit? Bakit kaya ako hinihingan ako? Pag ganyan na, ang nararamdaman natin, i-check na natin ang sarili natin, magpa-check na tayo sa doktor. Natin hintayin na lumala lang, o kaya, mag-pray na tayo sa Lord. Huwag tayo magmarunong. Alam natin si Juan, si Dr. Will Ong. Ang galing niya, di ba? Magturo ng mga diet, mga pagkain na dapat maiwasan ng pagkasakit. May sakit siya ngayon, cancer, ng tumor. Sa hindi makita, sa side ng heart, hindi makita. Tapos papalit na siya ngayon. Tingnan natin, hindi maiwasan doktor niya. Pero dumating lang, nalaman lang niya nang magpa-check up siya sa doktor. Kaya tayo po sa ating buhay, i-check natin ang sarili natin, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. Ano na ba tayo sa panahon ngayon? Ano ba tayo? May mga sakit ba tayo spiritual? O malakas na tayo? Emotional natin? Yun po. So tayo ay, titingnan natin kung tayo ay nag-grow. Tayo ay aware tayo may awareness tayo sa presensya ng Diyos at sa kapangyarihan niya sa ating buhay. Evaluate natin ang sarili, examine natin, ako ba ay malago sa panahon ngayon? Ako ba ay manhina? Ako ba ay nasa presensya ng Diyos? Ako ba ay sumusunod sa paglilingkod ko sa Panginoon? Minsan po ang mga tao na minsan may mga tao na gusto niya i-recognize siya. Sabi siya, yung galing-galing mo, yung ganda ko, ano, may matibayan ka talaga. Pero mas maganda nun siguro kung ang evaluation na gustuhin natin is yung mabigyan natin ng praise ni Lord kaysa ma-praise tayo ng tao. O tayo ang tinataas ng tao, hindi. Dapat si Lord ang tinataas ng tao sa buhay tayo. Di ba kung Kristiyano tayo, nakikita yung patotoo, ang papapurihan nila ang Diyos. Kasi sabi na, let your light before them, but they see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag nakita nila sa buhay natin, mag-glorify nila si Lord. Ito kasi kung pag-aaralan natin ang mga Kristiyano sa Corinto,
Dito ay tinuturuan sila na examine nila ang kanilang buhay sa harap ng Diyos bilang Kristiyano. Kasi yung pong mga taga-Corinto, matatalino sila, yung Kristiyano mga taga-Corinto Church of Corinto Church, matatalino sila, mayayaman sila, pero mga carnal Christians. Carnal Christians. Ibig sabihin, 50-50 ang pagiging Kristiyano. Tapos sila po, dapat may apply nila ang salita ng Diyos sa buhay nila, hindi lamang sila tagapakinig. At dito sila rin ay pinakailangan na sila ay dapat maging closer sa Lord at sila ay patuloy na lumago dahil doon sa sitwasyon ng kanilang pagiging buhay Kristiyano. Kasi pag carnal Christian, pag sinabing carnal Christian, 50-50 po yan. Nahihirati yan, nalilingkod sa Lord, pero may mga wordly pa yan ng mga ginagawa sa word pa yan ng carnal Christian. Kaya sa bawat Kristiyano, every Christian must know and understand that effort crowned with success are the efforts that are practically tested for growth. Yung mga ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan ma-test po yan. Sa paglilingkod na yan, kung tayo ay malago ba tayo bilang Kristiyano. Kasi tingnan mo, minsan mayroong ang gagaling mag-share ng Word of God. Ang gagaling magsalita, ang gagaling magpatotoo. Pero tingnan natin ang kanilang buhay. Tingnan natin ang buhay. Yan ba ay nakikita sa buhay niya ang salita ng Diyos, nakikita sa buhay niya siya ay may pagbabago. So yun po ang batayan natin, hindi lamang na ang batayan ng Diyos, hindi lamang tayo magaling magsalita, hindi tayo magaling magturo, hindi lamang tayo very pero dapat po ay mayroon tayong tinatawag na yung pamumuhay natin sa harap ng Diyos. So may tanong tayo, how do Christians have their efforts crowned with success? Paano ba isang Kristiyano ay makurunahan dahil sa kanyang pagpapagal o ginagawa ng isang matagumpay na buhay? Dito sa akin tatlo tayo pinapakita ang 2 Corinthians 13 verse 5 to 10. Una, the first course of action of our efforts crowned with success was in verses 5 to 6, no other than. Una, passing the test of efforts in faith. Dapat kung makapasa kita, kan test, kan dinigibot na may pananampalataya. Passing the test of efforts in faith. Dapat makapasa kita kailan na mayroon tayong faith. Ito pong Kristiyano ay kailangan, di ba? Tayo naligtas dahil sa pananampalataya. Tinanggap natin siguro dahil sa faith natin. May faith tayo, habang nabubuhay tayo, habang naglilingkod sa Lord, patuloy yung pananampalataya. Dapat yung pananampalataya yung lumanag yun. May tinatawag po tayo na saving faith. May tinatawag tayo na growing faith. Nag-grow tayo. May tinatawag tayo na gift of faith. So yun po. May tatlo yan. Passing, pag sinabing passing, means to be successful or exceed. May ibig sabihin ng passing. Maging successful tayo, mag-exceed tayo doon sa mga bagay na nais namin sa buhay natin. Christian were called to examine and test themselves and be successful in their Christian walk. Dapat sabi ko na kanina, i-examine po natin, lampang sa to. Examine natin ang buhay natin kung pasado ba tayo sa Diyos. Pasado ba ang faith natin sa Lord? Ano ba ang kalalagayan or ang ating level of faith sa panahon ngayon sa ating Panginoon? Yung purpose nun, kasi na kailangan natin maging successful tayo sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Una, the purpose of the test from verses 5 to 6. Diba sabi dito sa verses 5 to 6 ay minus lang. Kasi picture ko kaya kasi lang nabauli yung message ko dito sa Corinthians. Kailangan po natin ang dan. Subukin ninyo ang iyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Yun ang sinasabi dyan. At suriin ninyo ang iyong sarili. So, nandoon po yung susubukon ta, ang buhay ta, kung tayo nasa faith. Susuruin ta ang sarili ta, kung nasa faith tayo, at alamin natin kung si Jesus sa buhay ta. So, yan po ang sinasabi dyan. The purpose of the test is one, to make sure if we are in the faith or we are trusting. Sa panahon ngayon, suriin natin ang sarili natin. Nasa faith para tayo ng Lord. Gano'n ba tayo kalago sa pananampalataya natin sa Panginoon?
magtitiwala tayo sa Lord. Kapag may mga times ba na mayroon tayong makaramdaman, nandoon ba ang ating pagtitiwala sa gagawin ng Diyos sa buhay natin na pagpapagaling. Sabi ni Sister Christine, hindi na ako magtitiwala doon sa binigay sa akin, kundi magtitiwala na ako sa Diyos na nagpuan sa akin sa Diyos na nagpapagaling. Nakalimutan ko pala, mag-special number kay Sister Christine namin. After ko na nakalimutan ko, sorry Sister Christine, mamaya mag-special number sa akin si Sister Christine lang. Pasasalamat natin dito sa salita ng Diyos. Make sure na ang faith natin and we are trusting. Nandun bang tiwala? Ano pag wala tayong pera? Ano pag wala tayong trabaho? Ano pag may dumating ng mga pagsubok? Ano pag may dumating ng mga sitwasyon sa buhay natin? Mananatili pa ba tayo sa pananampalataya sa Lord? Pangalawa, to recognize that Jesus Christ is with us to pass the test. Si Jesus kasama natin doon sa mga test ng ating buhay. Kasama natin ang Diyos. Tandaan po, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, kasama natin ang Diyos.